Kalunos-lunos naman po ang sinapit ng pahinante ng isang truck matapos nilang sumalpok sa scaffolding sa isa sa mga poste ng LRT. Tumusok po sa katawan ng biktima ang isa sa mga bakal na agad niyang ikinamatay. Inabot pa ng halos 9 na oras bago tuluyang nayalis ang katawan ng biktima sa pinangyarihan ng aksidente. Tinutukan po yan ni Marisol Abduraman. Wasak na wasak ang harapan ng dump truck na ito matapos bumangga sa scaffolding ng isa sa mga poste ng LRT2 extension sa Marcos Highway pasado alas 3 na madaling araw kanina. Sa lakas ng bangga, nabaluktot ang forma ng scaffolding. Sugatan ang driver ng truck na si Paulo Gil Isguera. Gayon din ang security guard na nasa scaffolding ng mga oras na yon. Pero ang pahinante ng truck na si Sammy Galano namatay habang nakaipit sa kanyang kinauupuan. Pahirapan pa nga sa pagbuwa sa katawan. Bumabagsak kasi ang scaffolding na siyang umipit kay Galano kapag ginagalaw. Yung scaffolding na naendo sa tuktok, yun po ang iniingatan namin na yun ay bumaksak at pumalo dito sa Marcos Highway. At may magiging epekto rin ang paghila sa katawan ni Galano. Kailangan po kasi yung scaffolding unahin kaysa dun sa victim. Kasi po pag inuna namin yung victim hugutin kasama yung truck, baka humaputol ang katawan nung victim dahil yung scaffolding nakatusok sa katawan. Sinubukang iangat ang truck. Pero bigo sila. Alas 3 pa lang na madaling araw na mangyari ang insidente pero mag-aalas 10 na ng umaga, hindi pa rin naaalis itong dump truck na bumangga nga sa scaffolding. Dahil sa insidente, labis na apektado ang traffic sa lugar. Ganito ang sitwasyon sa eastbound. Sa westbound naman, isang lane na lang ang nadadaanan. Kinailangan kasing isara ang isang lane upang masigurado ang kaligtasan ng mga motorista sa lugar. Nag-isip na ng paraan ang rescue team para makuha ang bangkay nang hindi magkakaproblema ang scaffolding. Ang scaffolding ay babaklasin po simula itaas hanggang pababa. At saka pagkatapos po, pag safe na, at saka natin huhugutin yung truck at makuha natin yung victim sa loob ng truck. Kaya sinubukan ang heavy equipment para mabaklas ang scaffolding. Habang patuloy ang pagbuga ng tubig dahil sa tumagas na krudo, napaupo na lang ang asawa ni Galano na 2 buwang buntis sa una nilang anak. Naririnig ko lang po na wala na nga daw po. Parang siya na nga yun na magulang namin sa bahay eh. Dahil siya lang nag-asika sa amin dun eh. Sa impormasyong nakuha ng MMDA, mabilis ang takbo ng truck na tila nakikipagkarera pa raw sa iba pang truck. Iniipit daw nung kagitgitan na itong dump truck na ito na nadisgrasya. So binawi naman dito. Mag-aalas 12 na ng tuluyang mahila ang truck pero pahirapan pa rin ang pagkuha sa bangkay ng pahinante. Pasado alas 12 na nang buksan sa motorista ang iba pang lane ng westbound. Ang driver na si Isguera dinala sa Marikina Police Station. Mangyayak-yak ito pero hindi na nagpaunlak ng panayam. Sinampahan siya ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide, physical injury at damage to property. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras.